Mabati ang mabuti sa lahat ng mabubuting nanonood ng Heart Expression. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R, na nagpapasalamat at patuloy niyo pong tinatangkilik ang YouTube channel na Heart Expression. Salamat po sa panunood ninyo, tinatapos niyo ang video. Salamat po sa pag-subscribe at pagla-like at pag-share nito. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ang YouTube channel na Hearts Expression. I-like po natin ito, tapusin ang video at ito po ay ating i-share. Again, nagpapasalamat po talaga tayo ng lubusan at talaga namang painit ng painit ang usapang national artist. Dahil alam naman natin na si Ate Guy ay talagang national artist na matagal na. Almost, at sabihin na natin 2 years na si Ate Guy na national artist na at hindi naging madali kay Ate Guy ang pagiging national artist. Talagang si Ate Guy, ang nakipaglaban sa kanya ay yung mismong nakakaalam ng sining at talaga si Ate Guy dahil sa talagang paano nga ba naging national artist si Ate Guy? Siyempre, ang daming dahilan, maraming dahilan kaya siya naging national artist. Hindi ba yung kanyang mga pelikula, yung ito po ay nagpakilala sa buong bansa, sa ibang bansa, yung karangalang ibinigay ni Ate Guy sa atin at si Ate Guy kumbaga talagang yung mga pelikula niya ay sumasalamin sa mga Pilipino, no, sa mga kababaihan, sa kwento ng mga kalalakihan. No po talaga makita natin si Ate Guy at yung kanyang sining, nakita natin si Ate Guy talagang masasabi mo na siya ay pang stage play, pang concert. Dahil sa magandang tinig niya, syempre tawag ng tanghalan. Si Ate Guy, tingnan mo, no, kumbaga siya po yung mga commercial niya, nag-radio siya, nag-TV siya. Ano pa ba yung di ginawa ni Ate Guy? No, talagang halos lahat ginawa ni Ate Guy na talagang ito po ay sumisimbolo sa basta yung mga ginagawa niya talagang sumisimbolo sa kultura ng isang Pilipino. Alam niyo po yung ginawa niya yung Banawe, 3 taong walang Diyos, Himala, hindi po ba? Bona, na talagang pinag-uusapan sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. Dati sa France, tapos sana naman ngayon, lilibot po ito sa iba't ibang panig ng bansa. Yung Die Womb niya, hindi po ba? Yung kanyang hinulid, hindi ba, tuos. Talagang makita natin yung mga ginawa ni Ate Guy, no? At si Ate Guy, kumbaga bilang isang Pilipina, siya yung nagbukas. Hindi ba dati uso ang mga mistisa, mga tisay, matatangkad. Pero si Ate Guy ang nagbukas nito para dahil sa kanya nagkaroon ng pag-asa ang lahat. Hindi ba kinilala si Ate Guy isang kayumanggi at yung height ni Ate Guy talagang nakita natin hindi naging hadlang kasi yung talento niya na talagang ginamit niya, naging puhunan niya. Di ba talaga naman si Ate Guy ay talagang ipagmamalaki natin sa Ate Guy at marami pang dahilan, hindi ba? Yung mga kanta lang ni Ate Guy talagang kinanta ng mga Pilipino, kinakanta sa ibang bansa. Ang dami niyang nagawang plaka, ang dami niya na-record na songs niya at talaga naman si Ate Guy kinikilala at nakipaglaban sa kanya ay mismong mga sa CCP, NCCA, talagang kinilala siya at talaga namang kapwa-artista niya ay hindi umangal at sabihin na nating si Ate Guy ay noon pa lang. Di ba talagang siya lang ang kinilalang superstar. Marami pang dahilan, no po, na si Ate Guy ay talagang dapat kilalanin bilang isang superstar. At ito nga ngayon, mataas po ang respeto ko kay Mr. Dingdong Dantes. Isa siya sa hinahangaan kong aktor. Pero nung inendorso niya si Ate V bilang national artist ay marami pong nag-react. Siyempre, natutuwa yung mga Vilmanians pero merong ding isang Vilmanians ilan lang sila na nag-react, no po, si Mr. Ronaldo C. Carvalho, no, ang director, no po, at writer din po. Sabi niya sa kanya mismong Facebook, sabi niya ito po, no, objectively masyado namang binabastos at minamaliit ng mga ilang sektor sa showbiz, lalo na ang grupong aktor ni Ginoong Dingdong Dantes. Ang kahalagahan at dignidad ng kataas-taasang parangal sa sining na national artist. Akala mo politika
at katsipang eleksyon lang ng mga artista kung ikampanya nila si Vilma Santos para ibotong national artist. Tingnan niyo po, maaring si Mr. Ronald Carvalho po ay talaga nakakaintindi ng yung criteria ng pagiging national artist, bagamat siya po ay isang Vilmanian. Walang personalan, pero tingnan po natin yung mga comment niya. Sabi niya pa, kampanya na akala mo'y pinopromote lang ang pelikulang ipapalabas ng Star for All Season. Kampanyang korap na korap ang dating, with matching malaking press conference na dinatungan lahat ng nasa kampanya at inutusang mangampanya. Estilong korap na parang politiko lang ang ikinakampanya para manalo sa eleksyon. Brasuhin lahat at kung kailangan dayain, dadayain, magwagi lang. Hindi po sa akin ito nanggaling po ito sa kilalang si Mr. Ronald Carvalho. Alam naman po natin matapang, lalo na sa katotohanan, siya po yung naninindigan. Ito po yung sinabi niya, kung deserving naman si Vilma Santos at pasok siya sa criteria at iba pang sino mang qualified, bakit kailangan ikampanya? Nag-aaksaya lang kayo ng oras at pera. Sabi niya po, diretsang sinabi niya, Mr. Dingdong Dantes, huwag niyong dalhin ang korupsyon ng showbiz at politika sa larangan ng kataas-taasang parangal sa sining at pambansang alagad ng sining. Malaking pambabastos yan sa kataas-taasang parangal at pagmamaliit sa kakayahan ng mga pipili kung sino ang tunay na karapat-dapat mailuklok sa kataas-taasang parangal sa sining. Mas masarap tanggapin ang panalo kung matanggap ito dahil deserving ang recipient. Hindi dahil ikinampanya siya at ibinoto lang ng mga walang karapatang tao na pawang may mga fan mentality lamang. Hindi ba? Ang maging national artist ay ginagawad na may kataas-taasang paggalang. Yan po, salamat po. Personally, gusto ko maging national artist si Vilma Santos. Ito po ang sabi ni Mr. Ronald Carvalho. Pero never ko siyang ikakampanya. Ang ganda po, no? Hindi ko mamalitin ang kakayahan ng karapatan ng mga tunay na pipili para iluklok siya sa kataas-taasang gawad para sa sining ng national artist. Again, gusto kong deserving at pasok si Vilma Santos sa criteria, magiging national artist siya without campaigning. Sobrang nakakatawa naman kayo. Hindi naman taong bayan ang boboto through text at balota para ikampanya po si Miss Vilma Santos. Ito po na napakataas ng pagtingin niya sa mga bumubuo ng national artist, yung NCCA at CCP at mga pipili nito, mga national artist. May mga matitinong utak na national artists themselves rin mismo ang pipili ng mga susunod na natatanging national artist. Alam niyo po, totoo po yun. No po, si Ate Guy, tingnan niyo po, no? Si Ate Guy, hindi naman, marami nagsasabing deserving sa Ate Guy, pero hindi sila nanawagan, hindi sila tulad ng nangyari ngayon, no po, at meron pang, kumbaga, sa Ate Guy, binabanggit pa yung naging mayor siya, naging, governor, congresswoman, sa Ate Guy. Alam niyo po, hindi naman po pinag-uusapan yan, hindi po criteria yan sa pagpili ng national artist. Si Ate Guy, simple lang siya. Si Ate Guy, hindi siya politikong tao. Si Ate Guy, talagang yung sining niya ang ipinaglaban, yung sining niya ang naging dahilan bakit siya naging national artist. Yun po yung malaking pagkakaiba. Si Ate Guy, talagang noon maaring na politika kaya hindi siya naging national artist, pero deserving si Ate Guy. No po, at yun pa yung marami pang nasabi na si Ate V, yung mga napanalunan niyang award, alam niyo po, si Ate Guy din po nagwagi ng mga awards, pero ito po ay sa ibang bansa at sa loob ng ibang bansa at talagang kinilala. Ito po legit po yung kay Ate Guy. Si Ate V, kung talagang siya ay national artist, maging national artist, ipaubaya po natin ito sa iba. Hindi yung kinakampanya talaga. Sabi nga ng marami nagsasabi kahit na pa yung isang batikang direktor at marami na nagko-comment, kung deserve na TV, magiging national artist yan. Ito po si Kiefer DR na nagsasabing, as long as there's love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay.